Magandang gabi. May ayusin na naman tayo, may pakita tayong gawin ngayon. Sa mga nagtatanong na kung paano ayusin itong electric pan na to, sa mga ganitong sira ng electric pan, ito lang guys, ituro ko sa inyo guys kung paano ito ayusin, paano i-check itong electric pan na umuugong lang at hindi siya umiikot. Umuugong lang itong kaniyang motor guys at hindi nakapag-ikot. Ituro ko sa inyo guys kung paano ito check. May mga ganitong sira guys na ang kaniyang depekto guys, ang kaniyang problema dito sa kaniyang bushing. Ito guys, dalawa ang bushing nito guys. At meron din namang ganitong problema na ang sira niya ay itong kaniyang kapasitor. Ito siya guys. Ito ang kaniyang kapasitor guys. Ito. Sa pag-check nito guys, turuan ko kayo kung paano ito i-check. Una, i-check niyo ito, alug-alugin niyo lang ito guys, itong kanyang shafting. Ito guys, alugin niyo ng pag ganito guys. Okay lang naman guys na maalog yung kaniyang paabante at saka atras guys. Pero kapag umalog ito guys na pag ganito guys, alugin nila yan ng kunti guys. Ganito guys. Ganito, ganyan guys, ganyan. Kapag umaalog ito guys ng paganyan, may posibilidad guys na itong kaniyang bushing medyo maluwang na. Ito ang papalitan nyo guys. Baklasin nyo lang itong mga apat na nut saka bolt. At doon ninyo makita sa ilalim guys ang kaniyang bushing. Sa ngayon, hindi ko mapakita sa inyo guys kung paano magbaklas ng bushing. Ituro ko lang sa inyo kung ano ang dapat niyang i-check para matuto kayo guys. Kapag okay itong kaniyang bushing, hindi umaalog guys. Dito naman kayo sa kaniyang kapasitor guys, ito siya. Dapat may tester kayo. At bago kayo mag-tester, tingnan nyo muna ang kaniyang microfarad guys. Para sa pag-tester ninyo, hindi naman kayo mahirapan. Hindi kayo mahirapan kung paano i-tester. Ito siya guys. Ang kaniyang kapasitor guys, 1.5 microfarad, 400 volts. Importante, ito lang microfarad niya guys na makuha niyo sa tester. 1.5 siya. Kung 1.4 guys, kapag maka-reading kayo nito ng 1.4 microfarad, okay pa siya, makapaikot pa siya ng maayos. Pero kung hindi na siya umabot guys sa 1.4, kasi 1.5 siya eh. Dapat umabot siya ng 1.4 or 1.5 point. Pag 1 na lang or pababa ang kaniyang nasukat ninyo na reading sa tester, dapat palitan na rin ito guys. Kasi kapag umuugong yung electric pan, dalawa lang naman guys ang sira guys. Kung hindi dito sa bushing, dito sa kapasitor. Pag ang bushing guys, medyo maluwang na, siyempre, dumikit uh, yung kaniyang shaftings doon sa ilalim, dumikit, yung armature niya guys, dumikit. Kaya, hindi siya makaikot ng maayos guys. Mag-grounded siya guys. Pero kapag okay itong bushing na to,
bushing dito at saka dito, may posibilidad na itong kanyang kapasitor ang sira. Ito guys, umuugong rin ito guys. Umuugong itong electric pan na to. Inalog ko ang kaniyang shafting, okay siya. Hindi sira ang kaniyang bushing. At tinister ko ito, mababa na siya guys. Hindi na siya umabot sa 1.5. Point na lang siya guys, point. Dapat na itong palitan. Hindi na siya umabot ng 1. Dapat na itong palitan guys. Ito lang ang may turo ko sa inyo. At sa susunod na video ko, ipakita ko sa inyo ang pagpalit nito guys at ang pagbaklas nitong kaniyang mga bolts at saka nut. Pakita ko sa inyo sa susunod na video ko kung paano magpalit ng bushing. Sa ngayon, hindi ko pa maipakita kung paano magpalit ng bushing kasi ang itinuro ko sa inyo ngayon, ito kung paano ito i-check, paano siya mag-check. Ito muna ang itinuro ko sa iyo guys. Step by step muna tayo sa susunod na video ko. Magbaklas ako nito at saka mag-change ako ng bushing or capacitor. Pakita ko rin sa inyo kung paano. Ito lang guys. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood.